Truly indeed, sinasabi sa Bible, the last shall be the first. The last preacher will be the first to use the LED. So praise God na pag tayo ay tumitingin dito, we could see yung provision ni God and the faithfulness of God in our church. Maraming mga imposibleng bagay, pero nagiging posible sa pamamagitan ng Panginoon. Atin pong basahin yung first 3 verses ng ating pagbabasihan ng talata ngayon. Can we rise? Sabi rito, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Let us pray. Heavenly Father, we are so thankful for this day, Panginoon, na tatapusin namin yung taon na ito na nag-worship sa iyo. Tinataas ang iyong pangalan. As we ponder upon your word, O God, we pray na ikaw, Panginoon, ang siyang mangungusap sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming isang madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Blessed New Year sa bawat isa sa atin. Excited na tayo. No, ilang oras na lang magtatapos na yung taon. Siguro mga 10:37, 13 hours and a half. Sa tingin ko, kung tama yung math ko. Now, we will starting yung countdown natin doon sa New Year. At malimit, pag New Year, talagang we look back, di ba? Ating tinitignan kung paano tayo sinustain ng Panginoon. At looking at our church, kung paano nag-provide, naging tapat ang Panginoon sa atin. At sa atin bilang mga Kristiyano, tayo ay merong mga goal doon sa buhay. Di ba? Marami tayong binabalak sa susunod na taon. Siguro, ngayon pa lang, tinitignan natin, next year, maglulus na ako ng weight ko. Baliktad sa akin, kinakailangan mag-gain ako ng weight. Ba? Pero lumalaki yung tiyan lang eh. So, marami tayong plano. Next year, pupunta ako sa ganitong lugar. At tayo, bilang mga Kristiyano, dapat meron din tayong goal for improvement in our spiritual journey. So, we should not be a passive Christian. Yung passive Christian, okay lang, Kristiyano ako, tinanggap ko ang Panginoon, nag-church ako every Sunday, okay na yon. Diba? Okay naman yung aking spiritual life. But, dapat meron po tayong tinitignan doon sa ating buhay bilang mananampalataya. And spiritual maturity and fruitfulness should be our goal. Tinitignan natin yung buhay natin. Next year, mas magmamature ako bilang Kristiyano. Mas mamumunga ako bilang Kristiyano. At yun po yung ninanais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So as we set our goal in life for the next year, sana hindi natin ma-set aside yung ating paglakad bilang mga Kristiyano. We have so many goals sa ating physical life. Ba? Marami tayong gustong i-achieve dun sa buhay. At sana hindi mawala na next year mas mag-i-improve ako. Mas lalago ako sa Panginoon. At ito sana yung ating ipanalangin at gagawin sa next year. And as we
embark on next year sa ating mga pagpaplano, una, we should be honest about where you are in your spiritual journey. Maging totoo tayo doon sa ating sarili. Saan na ba ako ngayon? Sabi ni Paul dito, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal. Kung iisipin natin si Paul, napakagaling na niya. Kumbaga, ang dami na po niyang napatunayan bilang isang Kristiyano. Bilang isang discipler, bilang isang disipulo, marami na siyang naging fruits ng kanyang mga pagpapagal. Pero ang sinasabi ni Paul, not that I have already obtained all this. Tinitignan niya yung sarili niya, meron pa rin akong pagkukulang. No? Nagiging honest siya, hindi pa ako nakaka-arrive doon sa ginugusto ng Panginoon sa buhay ko. At yun yung maganda kay Pablo. Honest siya. No? Tayo, dapat maging honest din po tayo. Saan ba tayo sa ating spiritual na kalagayan? Sa ating paglakad bilang mga Kristiyano, nasaan na ba ako ngayon? Yes, tinanggap ko ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, pero kamusta na ba yung aking spiritual journey? Kung minsan, we compare ourselves to others. Mas magaling ako sa kanya. Mas marami akong growth group kaysa kanya. Mas marami akong inaatinan na activities kaysa kanya. Diba? Pero tignan natin yung sarili natin sa harapan ng Panginoon. Nasaan na ba ako sa aking buhay bilang Kristiyano? We should be honest about our weaknesses. Yes, yung buhay Kristiyano ay talagang meron tayong mga challenges na kinakaharap. At meron din tayong mga struggle. Hindi po, porque nandito po tayo sa church, mga nakangiti tayo. Minsan sinitignan natin yung iba na, mas magaling siya kaysa sa akin. No? Ngunit hindi natin alam, meron ding sari-sariling struggle, may sari-sariling challenges, may sari-sariling weaknesses ang bawat isa sa atin. Ngunit ang kinakailangan po natin, maging totoo tayo doon sa ating sarili. Na ito, Panginoon, ito yung mga na-achieve ko na. Pero I know na hindi pa ako nakaka-arrive doon sa minimithi mo para sa akin. Pangalawa, we should align our plans with God's plan for your life. Yes, may mga plano tayo, ngunit yung mga pagpaplano dapat po natin ay nakasentro o naka-align doon sa ginugusto ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi po rito, but I press on to take hold that which for which Christ Jesus took hold of me. Imagine, no? Ang Panginoong Jesucristo yung kumuha doon sa atin. If we accepted Christ as our Lord and Savior, He should be the center of our life. Yes, marami tayong mga gustuhin doon sa buhay natin, ngunit tinitignan ba natin kung yung mga plano natin sa buhay ay naka-align doon sa ginugusto ng Diyos sa buhay natin. Sabi doon, God save us for a reason. May dahilan ng Diyos kung bakit Kanya iniligtas. Sabi nga sa John 15:16, ang nais ng Diyos, tayo ay manatili sa Kanya at tayo ay mamunga at manatili yung ating bunga. Ephesians 2 verse 10. Anong sabi ron? We are God's workmanship, created to do good works. So, dapat ang ninanais ng Diyos sa atin ay maging mabunga tayo. No? Yung mga plano natin, tinitignan natin kung ito nga ba ay naaayon doon sa plano ng Diyos sa buhay natin.
Ipo ba? God save us for a reason. Hindi tayo iniligtas na ligtas lang tayo. We're just enjoying the salvation that we have. But He saved us for a real purpose. At next year nga, yung task natin, love God completely and love other selflessly. Mas lumalim pa yung ating pagkakilala sa Kanya. Mas maging genuine. Mas maging totoo yung ating relasyon sa Panginoon. At ito ay makikita nung iba sa magitan ng pagmahal natin, hindi nung sarili natin, kundi pagmamahal natin doon sa kanila. Yun yung rason kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. At we should align, no? Kung ano man yung mga plano natin sa buhay. Siguro tinitignan natin, ngunit ipanalangin natin ang mga yan. Sabi nga, walk close with God and He will lead you where you are supposed to go. Paano natin malalaman yung plano niya? Mas lalo pa tayong manatili sa Kanya. Mas lalo pa nating basahin kung ano yung nilalaman ng salita ng Diyos para sa ating buhay. Mas lalo pang tumindi yung ating buhay panalangin upang mas lalo nating makita ng mas may kalinawan kung ano yung plano ng Diyos doon sa buhay natin. Nang sa ganoon, naka-align ang ating ginagawa ayon sa Kanyang kalooban. Pangatlo, we should avoid distraction. Sabi nga sa verse 13, sabi rito, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do. Isang bagay yung aking ginagawa. Yung word na one thing, lagi nating makikita sa Bible. Sa Psalm, may sinabi doon, one thing I have desired of the Lord. Nung ang Panginoong Kristo, merong lumapit sa kanyang mayaman, nagtanong kung ano yung paraan, kung paano siya maliligtas. Sabi niya, ginawa ko na ang lahat. Pero ano sabi ni Jesus Christ, one thing you lack. No? May importanteng bagay doon sa buhay natin. At yun yung ginagawa ni Pablo. Yes, we may be distracted by so many activities that we have. No, hindi ko sinasabi na masama yung mga activities natin. Maganda po yan. No, at we should do more. Ngunit, kung yan po ay nagiging distraction na sa iyong paglakad bilang isang mananampalataya, yun po yung tanungin natin. Minsan kasi, masyado tayong involved. Marami tayong mga ginagawa para sa Panginoon. Pero yung relasyon natin sa Kanya, yun yung napapabayaan natin. Especially, pag masyado tayong busy, iba, so much activities in the church, minsan nakakalimutan na nating magbasa ng Bible. Minsan nakakalimutan nating manalangin sa Kanya. Dahil puyat na tayo sa mga activities natin. Ang dami nating ginagawa. With so much fun. No, doon sa mga activities na ginagawa natin, which is good. Pero mas tignan natin, ang nais ng Diyos, hindi yung mga ginagawa natin, kundi kung sino tayo doon sa Kanya. Kaya minsan magtataka ka, merong mga Kristiyanong bigla na lamang bumabagsak sa kanilang buhay pananampalataya, nakikita natin, ang active naman niya. Bakit nagkaganon? Kasi nakalimutan niya yung isang bagay na mas mahalaga. Napakahalaga po na tayo, yung relationship natin kay God ay patuloy na lumalago. Kaya, yun po yung tignan natin.
Ang titignan ng Diyos kung sino ka sa harapan niya. Kung hindi kung ano yung ginawa mo para sa Kanya. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang mga bagay na yon. Lord, ang dami kong inatina na activities, di ba? Ngunit ang napakahalaga, siya ba yung sentro sa buhay mo? Lumalago ba ang iyong pananampalataya sa Kanya? Mas lumalalim ba yung pagkakilala mo sa ating Panginoon? It is necessary for us as we grow to learn how to focus on the most important thing. Napakahalaga na meron tayong focus. Maraming distraction. Sa distraction of the world, maraming mga peer pressure, distraction sa ating work, and even distraction in the ministry of the church. But we should focus on the most important thing. The most important thing right now is your relationship with God. At ang nais natin, magkaroon tayo ng maturity in Christ at tayo ay lumalago bilang mananampalataya. Forget what is behind. Sabi ni Paul, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. We can look at the past. We can learn from the past, but we cannot live in the past. Marami tayong mga katagumpayan siguro sa ating buhay bilang mananampalataya. Marami tayong nagawa para sa Panginoon. Pero we can just learn from it. Marami tayo siguro mga failures in the past. Natatandaan ko nga yung challenge sa atin dati na tayo ay magkaroon ng kahit isa lamang na ma-share natin ang gospel. Siguro yung iba sa atin ay hindi nakagawa nun. Magtatapos na yung taon. I think that is February nung yung challenge na yon na makapag-share tayo. Siguro, kung titignan natin, hindi ko nagawa. Hindi ko na magagawa yan next year. No? In the past, you may be failure in doing such thing, pero kalimutan natin yung mga bagay na yon. Hindi naman natin may erase yung ating mga nakaraan. Nandyan na yan. Laging bumabalik sa atin yan. Pero, ang titignan po natin, ano yung mga bagay na natutuhan natin doon sa mga failures natin at doon sa mga success natin doon sa buhay. Diba? Tignan natin at matuto tayo, pero hindi po dapat tayong mamuhay doon sa nakaraan. Di ba pwede, dati ganito yung ginagawa natin, dapat ganito yung gawin natin ngayon. Diba? Minsan hindi na effective yung mga ginagawa mo noon na pinipilit mo na gawin ngayon. Iba na po yung pamamaraan sa ngayon. Diba? Pero the scripture is very clear na yung mga prinsipyo ang hindi nagmabago. Pero yung pamamaraan, yung po ay nagbabago. Diba? Kaya, look at the past, learn from it, but don't live on it. No, hindi tayo dapat mabuhay doon sa mga nakaraan natin. Mamaya, siguro bago magtapos yung taon, tinitignan natin, ano ba yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ko? Diba? Ano ba yung mga pagpapala na aking nakamit ngayong taong ito? At ano yung mga bagay na natutuhan ko mula sa mga na-experience ko ngayong 2023? At yun po yung ating gagawin. Aim for eternal reward. No?
Verse 14, sabi ni Paul, I press on toward the goal to win the prize. I press on toward the goal to win the prize. Sana ito po yung ating ninanais. No? We have eternal life in heaven. Wag po tayong maniwala sa swerte. Baka tayo ay malasin. Marami tayong mga bilog-bilog. Pero hindi na tayo naniniwala sa swerte. Bakit? Bilang mga Kristiyano, pinagpala na tayo. At yung pagpapala natin ay yung buhay na walang hanggan na nasa atin. No, meron na tayong eternal life in heaven. Pero sinasabi dito ni Paul na kumikilos ako, gumagawa ako, nagpapatuloy ako, nag-strive ako to move forward because I want to win the prize. Pag ikaw ay sumali sa isang competition, hindi ka lang basta sumali para maglaro. Kundi sumali ka to win the prize. Yung kapanahunan namin, no, pag basketball, ice tubig lang. Talagang balyahan, ice tubig lang yung ano. Talagang gusto mo na maglaro. Gusto mo na manalo. Gusto mo makamit yung premyo. Nung nakaraang mga year-end party, Christmas party, merong mga parlor games, may talagang binibigay mo yung best mo just to win the prize. Sana ganun din po tayo sa paglakad natin bilang mga Kristiyano. Hindi basta-basta. Hindi yung naging Kristiyano lang tayo, okay na, nilalaro lang natin yung ating buhay Kristiyano. Okay lang, tuwing Sunday, Christian ako, paglabas ko rito, bahala na. No? Kung ano yung may pakita ko dun sa iba. But we should press on. Yes, there are many challenges. Maraming mga distraction, maraming mga temptation na ating kakaharapin sa ating pagiging mature in Christ. But we should press on. Merong pagpapagal. Sabi natin, mahirap maging Christian. Sinabi ba ni Jesus na madali? Sabi nga ni Jesus Christ, pag naging Christian, you should carry your cross and follow me. Deny yourself and follow me. Denying yourself is hard thing to do. Yung kagustuhan mo versus dun sa kagustuhan ni Christ, mahirap pong gawin ng mga bagay na yon. But we should press on. We should strive. No? Nagpupumili tayo, meron tayong failure, pero tumatayo tayo. Tayo ay nagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano. Straining toward to win the prize. God has called you heavenward in Christ Jesus. Don't live your life for earthly things. You have a higher calling. Ninanais ng Diyos na makamtan natin yung reward natin doon sa heaven. Keep on pursuing maturity in Christ. Sabi nga, all of us then who are mature should take such a view of things. And if on some point you think differently, that too, God will make clear to you. Only let us live up to what we have already attained. Una, we should learn. We should live up to the truth you already know. Yes? Sabi ko nga kanina, be honest in our Christian journey. Marami na tayo natutunan.
sa ating buhay bilang Kristiyano. Last Sunday na ito ng 2023. At marami na tayong mga lesson na nakuha mula sa salita ng Diyos, mula sa Panginoon. Marami tayong mga growth group na naatinan. Ngunit, nararapat na ipamuhay natin yung mga bagay na ating natutunan. Live up to what you have already attained. Makita sa'yo. Diba? Naalala ko po, meron po kaming isang seminar na attenan. At after ng seminar, merong pinamigay na t-shirt. No? At yung damit na yon, pang marathon. At yung pala, siguro sobra yon, kaya pinamigay sa amin. At suot namin, kasi dry fit, no, pang marathon. At nakalagay, finisher, no, 21K finisher. Yung pala, binibigay doon sa mga nag-finish ng 21 kilometer. At suot po namin yung shirt na yon, merong nag-approach sa amin sa isang mall. Sabi, congratulations, finisher pala kayo. Very prestigious pala yung marathon na yun kasi sa Singapore yata ginagana. Kaya, sabi ko, yun pala ang ibig sabihin. Yung nakakatanggap lang ng damit na yun, ay yung mga finisher. Yung mga nakatapos ng 21K. Ako, hindi mo na ako tumatakbo. Pero suot mo yung damit na yun. Nakakaya. Hindi po kami, binigay lang po yung damit na yon. Pero, nung umuwi ako, I contemplate on that. Sabi ko, oo nga no, yung damit na yon, para sa mga finisher lang. Hindi ako karapat-dapat na magsuot noon. Kaya, na-contemplate ko, yes, yung ako hindi ako karapat-dapat dun sa righteousness, pero binihisan ako. Hindi ako nagpakahirap to get that shirt. Binigay yun sa akin. Ganon din tayo bilang mga Kristiyano. Hindi natin pinaghirapan yung salvation natin. Ibinigay ng Diyos sa atin yun. No? Siya yung nagpakahirap. Siya yung namatay dun sa krus para sa kasalanan natin, para bayaran yung kasalanan natin. And God gave that righteousness to us. Ngunit, we should live up. May expectation yung tao sa atin. Ine-expect na, kagaya nung nag-approach sa amin, ine-expect na finisher kami. I should live up the righteousness that I have para maging fruitful ako. Ganon din tayo. Meron tayong righteousness sa buhay natin, and we should live up. No? Ipamuhay natin yung mga bagay na yan. So dito, speaking of shirt, tayo laging may shirt, di ba? So dapat naman, nakalagay sa shirt natin, love God completely, love others selflessly, ipamuhay natin. Hindi yung nakaganon ka, pero sinisigawan mo yung teller. Sinisigawan mo yung... Pero naka-t-shirt ka ng GCF. No? Mahirap po yun. Kung suot po natin yung t-shirt ng GCF, ingatan naman natin yung testimony natin. Baka naka-t-shirt tayo ng GCF kung ano yung ginagawa natin. Nandun tayo sa bar. Nandun tayo, naka-GCF shirt ka. Live up. No, it's not just the shirt, but the righteousness that we have. We should live up. Maraming distraction, maraming challenges, pero ipamuhay natin kung ano yung mga natutunan natin. Pangalawa, we should learn from the faithful. Sabi rito, for as I have often told you before and now tell you again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ,
For their destiny is destruction. Their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things. Ay, ito pala yung una. All of us then who learn, parang may nawalang verses. No? Before I tell you again, with tears, ang sinasabi po dyan, we should learn from the faithful. Sabi po ni Paul, sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 11, sabi doon, na imitate me as I imitate Christ. Dito, sinasabi rito, ito yung mga wag niyong gayahin. Pero meron kayong dapat na gayahin. Dapat ang gayahin nyo yung mga namuhay ng ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Ba? Ito yung mga example nyo na dapat nyong i-follow. Kaya napakahalaga that you belong in the church. Yes, we can worship at our house right now sa kapanahunan ngayon, pero iba pa rin kung ikaw ay membro ng isang community. Bakit? Kasi meron kang mga tao na tinitignan. Mga tao na matututo ka sa mga bagay, sa mga nagawa nila. Especially in the growth group. No? Sa pag-share lang ng mga experiences, ay talagang matututo ka na kung paano na napagtagumpayan yung mga challenges, yung mga problema na kanilang kinaharap. In 1 Thessalonians chapter 1, Paul commend the Thessalonian believers that in spite of their experiences, they are still following Christ. No? Sabi ni Paul, sa kabila ng kanilang kahirapan, sila pala rin sumusunod sa Diyos. Kaya pinagmamalaki ni Paul yung mga taga-Thessalonica. Sapagkat hindi lang sila nanampalataya dahil may mga pagpapala sila natatanggap, kundi na-experience na talaga nila yung mga persecution, na-experience nila yung mga challenges. At yun din yung sinasabi rito. We should learn from the faithful. Tingnan natin, yung mga tao, mga kapwa natin Kristiyano, on how they, paano nila napagtagumpayan yung mga challenges nila doon sa buhay. Diba? Kaya nga, every time na may mga nagte-testify, talagang natuto tayo mula sa kanilang mga experiences. So, look for the people who are faithful. Hindi yung mga kung sino-sino lang yung ating mga kasama. Napaka-importante na merong someone na tinitignan ka. Gagayahin ko siya. Kabila ng malayo siya, ang aga niyang pumupunta sa church. Yan. Faithful. No? Gagayahin ko siya. Sa kabila ng medyo matanda na siya, nagme-memorize pa rin siya ng verse. Gagayahin ko siya. Dahil sa kabila ng ito yung naranasan niya sa buhay, patuloy pa rin siya sa pananampalataya. Ito yung mga bagay na dapat nating gayahin. Kaya napaka-importante po ng ating growth group in which we can learn from one another. Learn from the faithful. And lastly, long for the coming of the Lord. Sabi rito, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Eagerly await. 2024 na mamaya. Habang dumadagdag po yung taon, ay lalong lumalapit ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Di po ba? We are excited.
we should be excited not because magpapalit yung taon. New hope, bagong mga plano, bagong pupuntahan. But we should be excited because the coming of the Lord is near. Yun po yung dapat na nakaka-excite sa atin. At dahil na-excite po tayo doon, ay nagpapatuloy tayo, nag-strive tayo to move forward in our spiritual life. Diba? Gumagawa tayo ng kaparaanan upang tayo ay mas lumalim pa sa ating pananampalataya at upang tayo ay mamunga pa sa ating pananampalataya because we are longing for the coming of the Lord. So, yun dapat yung nakaka-excite doon sa atin. Excited about New Year, we should be excited about the coming of the Lord. We are longing for that. If you want to be mature in your Christian life, keep on striving forward and growing in Christ. Be honest about where you are in your spiritual journey. Nasaan na ba tayo? Align your plans to God's plan for your life. Nais niya na lumago ka sa iyong pananampalataya. Avoid distraction. Focus on one thing. The most important thing, yung relationship mo doon sa Kanya. Forget what is behind. Meron tayong mga past failures, meron tayong mga past success, pero hindi po dapat tayo namumuhay doon. Nagpapatuloy po tayo. Aim for eternal reward. Our focus is in heaven. Ito yung ninanais ng Diyos para sa atin. And keep pursuing maturity in Christ by living up on what you learn from the faithful, and long for the coming of the Lord. Let us pray. Heavenly Father, we are so thankful sa oras na ito. We are thankful, O Lord, because you sustain us. For the past year, Panginoon, nakita po namin yung faithfulness mo, nakita po namin yung provision mo sa amin. At bilang mananampalataya, O Diyos, ang ninanais mo po sa amin ay mas lumalim pa, lumago pa kami sa iyo. At kami ay mamumunga sa aming spiritual life. But Lord, we know na maraming din pong distraction, maraming din pong mga challenges. Ngunit Panginoon, alam po namin na Ikaw ang siyang gagabay sa amin sa susunod na taon, Panginoon. Alam po namin, hindi po namin makakaya ang mga pagsubok kung wala po kayo sa amin. Kaya Lord, as we welcome the year, dalangin po namin, O Diyos, na Ikaw po yung sasama sa amin, gagabay sa amin, sa mga plano namin sa buhay namin. At ang dalangin namin, O Diyos, this year ay mas lalo pa kaming mag-improve sa aming buhay Kristiyano. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.